Tigang na ang lupa, unti-unti na rin nalalanta ang mga dahon ng mga tanim na kamuting kahoy. Ang unod, yasot. Mao na gyud siguro ni ang epekto sa kainit sa atong panahon. Muna agwanta na lang gyud dani. Karamihan daw sa kanilang lugar, walang ideya na ganito katindi ang kanilang aabuting tagtuyot. Kaya nagtanim pa rin daw sila ng maraming kamote noong Disyembre. Iba naman ang diskarte ng mga magsasaka sa barangay Tantangan, South Cotabato. Imbis kasi na palay, pakwan na lang daw muna ang kanilang pagkakakitaan. Dati palay gitanom dire tapos gita. Okay. Shape na ako ng pakwan. Nga nag-ship ka mo sa pakwan? Mas ma-okay kasi tig-init. Kaya kung palay walang tubig. Siyempre kailangan sa produkto dire pakwan na naman. Walang ulan. Kailangan magkuhan na ng Hanggang pakwan, okay sa tag-init. 6 na araw o lampas 2 buwan bago pwedeng anihin ang mga pakwan. Pero sulit na raw ang ganito katagal na paghihintay dahil sigurado naman na babalik ang kanilang puhunan. Sa lampas nga raw na 1 ektarya, mahigit kumulang 10 toneladang pakwan daw ang kanilang inaasahan. Ayon sa Bureau of Meteorology ng Australia, bumaba ang sea surface temperature sa Central Pacific Ocean. Isa raw ito sa mga senyales na nasa moderate level na ang dating strong El Nino. Kahit na sabihin nating moderate na ito at papahina na, hindi ibig sabihin nun ay papahina na rin yung epekto nito dito, lalo na dito sa ating bansa. Patuloy pa rin makakaranas ng kakulangan ng ulan na pwedeng magdulot ng tagtuyot na katulad ng naranasan ng ibang probinsya sa ating bansa hanggang sa mga susunod na buwan. Kaya dapat ay huwag malito yung ating mga kapuso na binabanggit natin, unti-unti nang humihina yung El Nino, pero yung epekto niyan ay tuloy-tuloy pa rin. Bilang tugon sa problema sa patubig ngayong may El Nino, naglabas na ng 500 million pesos na Quick Response Fund ang Department of Budget and Management para sa National Irrigation Administration o NIA. Gagamitin ito sa pagpapagawa ng mga bagong pumping at groundwater system. Gayun din ang pagsasaayos ng mga irigasyong nasira noong Super Typhoon Yolanda. Bago nito, sinabi ng Department of Agriculture na wala pa silang natatanggap na dapat daw sana ay 2 billion pesos na pondo para sa El Nino Mitigation Program. Hindi direktang sinagot ni Secretary Butchabad ang daing na ito ng DA. Pero sa pahayag niya, sinabi niyang kakasimula pa lang naman daw ng taon kaya hindi pa nila matukoy kung alin sa pondo ang ilalaan para sa El Nino. Pero pinayuhan na raw niya ang mga ahensya na gamitin muna ang kanilang Quick Response Fund para tulungan ang mga komunidad na apektado ng tagtuyot. Pwede rin naman daw nilang gamitin ang kanilang regular budget. Basta raw ang mga programang kanilang gagawin ay pasok pa rin sa kanilang mandato. Susan Enriquez, GMA News.